Good day everyone, my name is Jandrey. And I am Mark. I'm Carlo. I am Rodel. And we are the CryptoCast. And today we are here to discuss the previous lessons of our instructor, Mr. Alvin Request. You guys, have you ever heard the freedom of expression? I think naalala ko na topic natin last SPI. No? I think it's about kalayaan na magsalita na wala na sasaktan ibang tao. Yun yung pagkakalala ko. And what do you think about that? What are your thoughts? What are your insights about the rights of freedom of expression? Para sa akin lang to. Parang okay lang naman sa akin na magpakatotoo ka as long as, yun nga, sabi dun sa sinabi niya na as long as you don't harm people, then it's alright. Pero what if kailangan mo maging honest? Like, na-offend siya ganun. Oh. Kasi hindi naman na tayo bata. For bibigyan kitang scenario, ako nagpakatotoo ako sa'yo, ma-offend ka ba? But I see it on a nice way. Would you be offended? Pero iba pa rin yung POV nasa tao yun. Kasi kasi dun sa POV nung sinabihan mo, pwede siya masaktan. Pero sa POV mo naman, nagsasabi ka naman ng totoo, pero in a nice way. In a nice way naman siya. Pero sa tingin niyo ba, considered ba siya pasok pa siya dito sa right of freedom of expression? Yes. Actually, hindi siya totaling yes. Kasi, kasi depende. Kasi na-offend mo nga siya. Kasi does not harm people ang sabi. Kumbaga, hindi naman totaling harm. Siguro offended. Magkaiba naman kasi yung offended sa harm. Iba naman yan. Magkaiba. Ibang ano siya. Kasi malalaki na rin tayo. Hindi na natin kailangan na wala na sabihin na ito, na-offend ako. So, parang ang lalabas tayo pa yung mali na. Diba? Like, everyone is feel free to say yes, everyone can say what they want. As long as it's on a nice way nga. As long as you know your limits, kasi hindi natin alam yung mga nararamdaman. Kasi yung iba kasi, usually, kaya naman na-offend lang yung iba, hindi nila sinabi in a nice way. Parang, let's say, you can talk to that person in private. Pwede naman ganun. You can talk in private. Kasi, may ibang tao kasi na kino-correct in public, which is given na ma-offend talaga yung tao. Meron din kasi tayong kanya-kanyang sensitivity. Yes. Na kung saan na yung mga salita natin ay hindi natin kaya at hindi natin kaya emotionally at mentally, di ba? Kumbaga sa akin, kung totoo ka naman talagang kaibigan, then you can talk to them in private. Right? May sasabihin ako sa iyo ganito, huwag kang ma-offend kasi para sa iyo din to. I'm just para mag-mature ka dun. Parang hindi ka kasi nag-grow kung hindi ka itatama. Tama. 'Di ba? So that's the right of freedom of expression. So in the right of freedom of expression, you have the right to say something that you want, say something that you feel. As long as may limitations. As long as you know your limits. Yes. And also dapat alam mo yung rin kung sino yung kinakausap mo at kung alam mo din yung nararamdaman nila. So yun nga. So, since na-topic na natin yung sa freedom of speech, for sure, alam niyo na rin naman na yung family code since na-topic na natin siya last SBI. So, what do you think about that? Yan yung what's mine is yours and what's yours is mine. Pero to be exact, I'm not in favor with that. Kasi I'll give you scenario ha. So, for example is, husband and wife na kayo, then bumili kayo ng lupa. Then, let's say, 100% ng funds is galing sa'yo. Then, yung wife mo is walang tulong. So, masasabi mo bang sa kanya yun? Kumbaga, ano natin siya, pagbigay tayong scenario. For example, sa groupings, sa activity. Let's say, lahat ng group is nag-contribute while ikaw wala kang kinontribute. Masasabi mo bang pasok ka dun sa group na yun kung wala ka namang kinontribute? Kumbaga, diba? That's the thing. Yun yung para sa akin. Para sa akin na. Kasi nakadepende rin naman kasi sa mag-asawa yun. Kasi maraming mga tao dyan na, maraming mag-asawa dyan na ayaw nila i-share o kumbaga ay, ang tawag doon na, gusto nila i-share yung mga property nila kasi mag-asawa sila, kasi married sila. Pero nakadepende pa rin sa mag-asawa. Oo, hindi naman sa umaayaw ako na 100% kung funds yan, hindi sa ganun. Kumbaga,
hindi kasi masasabing kanya yun kung wala siyang contribute. Hindi naman, let's say, hindi naman 50-50. Tsaka, eto, ang pinakang toxic trait kasi dito sa Philippines is pag ikaw yung lalaki, dapat ikaw talaga yung 100%. Parang, Yes. Provide. kasi 'di ba, ang goal naman ng husband and wife is teamwork dapat kayo. Oo, kasi sa pamilya, meron Sige, tayong dapat mga check functions. Kasi Kasi dapat yung isa, dapat, kumbaga kung yung husband mo, meron siyang sariling functions. Yes. Oo. Tapos yung asawa din niya, dapat may sarili din siyang Oh, functions. depende mo kasi sa pag-usapan yan. Kung halimbawa, yung lalaki yung magtatrabaho, yung provide, tapos napag-usapan nila na yung babae yung mag-aalaga ng mga anak nila. So, ganun. Kung may makakuha, may magbibili naman kayo habang kasal kayo, is siguro kung mas maganda kung i-share na lang din. Pag-usapan ninyo, ganun. Moving on, for sure natakal din to ni Sir Aldrin and Yes, yes. maraming nakarelate for sure dito. So, tatanungin ko kayo guys, sino dito yung my girlfriend? Taas ko ba? Wala kang girlfriend? Meron ako! Hi, Jackie. Ay, kumate! Sana all. Sino? Uy, sana all. Grabe naman kayo. Wala kasi kami ni Rodel. Yes. Then, padating pala kasi. Uy, wala. Tumagalalo. Okay. So, ay dadako tayo dun sa privacy naman. Parang kayo kayong dalawa, since kayo yung my girlfriend, are you in favor na may access yung partner ninyo sa cellphone ninyo? Sa akin ay, depende pa rin. Kasi, like, yung sa mga GC ng family, like, parang ang hirap ipakita sa kanya, like, ipa-access sa kanya mga ganung bagay kasi personal yun. Yes. Hindi naman siya kumbaga hindi siya totally secret, 'di ba? Gets ko naman. Yes. Parang hindi mo siya tinatago, parang it's just privacy na lang din para sa kasi karamihan, ba't mo tinatago ganyan? Ang daming ganun kasi yung Oh my mindset God. nila kasi parang kasi kumbaga it's not secret, it's just private. Yes. 'Di ba? Yung mga ganun. Gets ko naman. Parang respect na lang yung sarili nyo. privacy. Sa akin naman, I won't mind though. Pero, siyempre may limits siyempre. Yes. Jackie May limit siyempre yun. Kasi since may hawak yung cellphone mo, actually may kanya-kanya ka tayo siyempre buwan. May kanya ka tayong mga ginagawa. Hindi lang siyempre yung kapag meron kang gustong sabihin natin na hindi naman sila tinatago, no? Pero pinay-privacy. Yung nga sabi ko kanina, not secret, but private. Yun nga. Kasi may kanya-kanya tayong private life. Kahit naman siguro ngayon sa mag-asawa, meron may pa hindi rin pa rin sila alam about nung partner nila. Kasi Like, kahit mag-jowa na rin, kahit mag-girlfriend kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, o kahit sabi man din ni Sir Aldrin doon ay don't overshare. Mm-hmm. Kasi what if maghiwalay nga kayo, di ba? In the future, like, nasa na yung privacy mo doon? Parang na-invade na siya totally. Kasi mag-partner pa lang naman. Yun yung point. Kasi kahit mag-partner, mayroon pa rin privacy. Kahit nga actually, kahit sa mag-wife and husband. Meron kang tagang privacy kasi meron kang mga bagay na gusto mong gawin na ikaw lamang. Pang iyo lamang. Agree naman. Di ba? Jackie, alam mo na. Sabi ko sa'yo. So, moving on dun sa last topic na natatandaan ko pa na covered dun sa topic natin sa SPI ay yung sa identity theft. For sure naman ay familiar kayo or may insights kayo about that. So, kayo guys, naka-experience na ba kayo ng yung nanakaw yung identity nyo? Like, for example, ay nakagawa na ng poster account. Diba uso kasi yun? Sa Facebook. Uso ngayon yun, diba? Yung gumagawa ng yung dump account. Hindi siya totally dump ginagaya talaga yung parang roleplay na. Oo, parang ganun. Parang binagamit yung para sa tas yung parang mang-i-scam like penging load, ganun. Yung Gcash, ganun. Ako personally, hindi pa. Hindi ka pa nakakita. Ikaw, Rodel. Ako hindi pa din. Ikaw, hindi. Sa akin, hindi pa naman. Pero may nakita akong may ginawang gano'n sa Facebook. Ako na-experience ko siya actually. Pero hindi ko alam kung ano naging purpose nung paggawa ng account sa akin. Actually, parang lang siya. Ang kamalian kasi nung gumawa ng account sa akin, nag-friend request pa siya sa akin. Oo, ang tapang. Sabi ko,
sabi ko, hindi naman ako gumagawa ng account. So, hindi ako aware kung saan niya ginamit yung account ko, kung pang-scam ba or wala. Parang nire-report ko na lang siya. Then, buti na lang na-report naman ni Meta. Paano kung ganito, bigyan ko pa yung situation na mayroong isang poser. Kunwari, ako. Poser mo? Poser ako. Poser siya. Tapos nanghingi siya ng pera sa inyo. Chinat ko si Rodel. Hindi, I mean, wait lang. Poser mo ba? Poser ko. Siya yung poser. Oh. Tapos nag-chinat ko kayo. Oh. Si Rodel, baga pwede akong pahingi ng loan. Actually, nangyari yan sa Anong gagawin mo kung sabihin natin na, paano mo malaman na ako talaga yun? Yan nga. Siyempre, like, for example, ay nag-friend request ka. Kasi, for sure, aware naman tayo dyan. Nag-friend request ka, tapos out of nowhere, hindi naman kita, for example, hindi naman kita nakaka-chat ng gano'n. Magme-message ka agad-agad ng parang close tayo na Mark, baka pwedeng mag-send download. Yes. So, ako naman, wala namang problema. Magbibigay naman ako. Let's just say na okay lang ba call tayo or gano'n. Yung video Paano kung call. ayaw niya mag-call? Positive kasi gumawa ng account. Tapos out of nowhere, nung paggawa ng account, pagka-accept mo, bigla nag-message siya. Hindi ba, siya, parang suspicious siya. Kasi, tas at the same time, kung nakikita mo pang parang online yung main mo, like, dito pa yung isang account ni JD, bakit hindi ba't hindi sa akin nag-chat ni account? Tapos, yung bagong create na account pa, doon pa siya nag-chat. Di ba parang suspicious naman talaga? Tsaka yung information pa. Diba? Parang, bagong account tapos biglang parang suspicious talaga ang datingan. Tapos ayun, ang call or something na mag-provide ng na picture na siya yun. Pag hihingi ng Gcash. Actually, madadaya pa rin nga yun sa paghingi ng picture Pwede sila ng mga wala sa lalo na kung yung gumawa is para close ni JD. For example, di ba may mga GC naman tayo, for example, yung mga nag-update, di ba minsan naman nag-send tayo ng picture. Pwede nilang gamitin yung mga ganun. Oo, pwede. Kaya, mahirap talaga. Kaya, ang the best siguro dyan, para mapatunayan na ikaw talaga yun, is call, voice call, kahit voice call na lang. Or meet up. Meet up, diretso na. Pero ang hustle naman nun, meet up, tapos Yes. para lang sa loan. Na lang talaga. Confirmation lang. Hindi. Information lang para malaman mo na siya talagang ito talaga kausap mo. Yun yung parang parang background ko about sa identity lang. Or baka may idagdag pa kayo, guys. Wala. Ikaw din. For sure, kasi yung insights ko kasi, for sure, yun yung familiar din sa inyo. Yes. Yun din yan, parang, yun din, kumbaga yun yung personal issues ngayon, talaga na nangyayari as of now. Yun talaga. So, ngayon, dadako na tayo sa closing ng ating podcast. Kasi actually, madami pa talaga tayong pwedeng i-tackle. Kaso, we don't have much time na para i-discuss pa yung mga ganong makover yung ganong topic. So, I hope sa podcast na ginawa namin ay may natutunan kayong lessons, lalong-lalo na sa identity theft na ngayon, na which is yung issue ngayon right now talaga, personal issue ngayon yan. Sa family code. Family code. Yun. Sana ma-apply ninyo din in the future partner nyo or sa may mga partner dyan, sana ma-apply ninyo yan. At sa right of freedom of expression. Yes. I-apply sana ma-apply ninyo lahat ng mga advice and mga sinabi namin and insights dun sa sinabi namin. And again, we are your hosts. My name is Jandre. And I am Mark. I'm Carlo. I am Rodel. And we are the Cryptocast. Thank you so much, guys, for watching. Bye-bye!